Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po, ang ika-36 na tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Saglit muna akong bumalik sa bahay upang kuhanin si Bulik. At sinabihan ko na lamang si Damian na doon na lamang magkita sa pagdarausan ng sabong. Kasama ko si Buying na tumatakbo. At pagkadating namin doon sa takdang lugar ng pagdarausan, doon sa may gilid ng puno ng mabolo, ay napahinga kami ng maluwag dahil wala pang tao na naroroon. Sa isip-isip ko ay nakaabot kami sa takdang oras. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng mga yabag ng mga kabayo. Maya-maya pa ay nagsipagdatingan na ang mga nakaalita namin sa may pamamahay ni Manong Taling. Si Rigor at si Abuel na pawang nakasakay sa kani-kanilang mga kabayo at may isa pa silang kasama na nakasakay rin sa dala netong kabayo. At kagaya ng ikinilos ng mga ito nung nakaraan, ay naroon na naman ang mapagmatang tingin ng mga ito na maging si Buying ay kaagad nag-init ang ulo. Kaagad kong pinakalma si Buying. Uminahon ka, Buying. Hindi natin kinakailangan makipag-away. Antayin natin sila, Mang Tonyo, sambit ko. Ngunit nung mga sandaling yun, ay nakakaramdam na ako ng kaba para kay Damian dahil magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin sila. Baka hindi pa nakakita ng ilalaban na manok. Habang itinatali ng mga lalaking yun ang kani-kanilang mga kabayo, ay nagsalita yung Rigor. Asan na yung hambog mong kaibigan? Naduwag na ba? At sabay hagal pa ka ng tawa ang mga ito. Tumahimik lamang ako. Subalit nagpupuyos na ang aking damdamin at nagpipigil lamang ako. Nang ilang sandali pa, narito na ang maglalaban! Laban ng bagyo at ibo-ibo! Pagkalingon ko, ay sila Mang Tonyo ito, kasama si Mang Lerio at si Mang Eming. At nasa unahan nila ay si Damian. Bit-bit ang isang manok, ngunit mukha itong inahin. Medyo napakunot-no ako pagkakita ko nun. At maging si Buying ay napakamot din ang kanyang ulo. Kuya, ano ba yung bit-bit ni Damian? Inahin ba yan? Akala ko ba magsasabong? Bulong pa ni Buying. Hindi ko din alam. Antayin na lang muna natin. Pag makalapit sila, sagot ko. Pagkalapit ay kaagad sumigaw si Damian. Uy kayo! Dalawang hambog! Mag-antay lang kayo mamaya! Bungad pa ni Damian. Baliw na ata tong panghi na to! Bakit may dala kang inahin? Sigaw naman ng Abuel, yung tinatawag ni Damian na mistisong bisugo. Halatang wala kang alam sa mga manok. Palibasa, hindi ka bihasa na kagaya ko. Di yan inahin. Isa yung binabae. Sagot naman ni Damian. Mainam. At nababagay sa'yo. Para ka din kasing binabae. Sagot pa ni Abuel. At sabay hagal pa ka ng tawa ang mga ito. Napakayabang ninyong dalawa. At umamba si Damian na kaagad namang inawat ni Mang Tonyo. Sabi ko namang Tonyo tutoksoyin ako ng dalawang hambog na yan Pagngingit-ngit pa ni Damian na animoy nagsusumbong kay Mang Tonyo.
Sinabi ko naman sa'yo, yung pato na lang ang dalhin mo. Sagot pa ni Mang Tonyo. Mang Tonyo naman niluloko pa ako wag kang mag-alala kasi, Damian. At isa pa, Damian, ang pagkakasabi ng manugang ni Leryo kanina, lamang ang panalo mo dito. Lalo na kapag inakala ng manok nila na babae ito. Dahil doon makakauna agad ng palo ang manok mo. Sambit pa ni Mang Tonyo. Ganun ba, Mang Tonyo? At dahil doon nabuhayan na naman ng loob si Damian. Narinig niyo, mga ambog? Lamang ang panalo ko. Makakauna yung manok ko. Sambit pa ni Damian. Nakaagad namang sinaway ni Mang Leryo. Huwag mo nang banggitin yan. Huwag ka masyadong pakampante. Bulong naman ni Mang Leryo. Ang daladalang manok ni Damian na inakala kong inahin ay isa palang binabae. Alanganin ng kulay, alanganing tandang, alanganing inahin. Pero ito ay isang panabong. Nang makailang sandali pa, biglang nagsalita si Mang Eming. Tonyo, nakikita mo ba yun? Bulong ni Mang Eming. Kungkit na patingin si Mang Tonyo sa kung saan nakagawi ang paningin ni Mang Eming. Nakatuon ang paningin nila sa lalaking kasakasama nila Abuel at Rigor. Ang lalaki na yun ay nakasuot ito ng salakot na yari sa anahaw. Kungkit bahagyang natatakpan ang mukha nito. Nakasuot din ito ng puting kamiseta na mahaba ang manggas at kulay kalawang na pantalon. Ilang sandali pa ay biglang nanlaki ang mga mata ni Mang Tonyo at napaawang ang bibig. Bakit kasama nila yan? Sambit pa ni Mang Tonyo. Baka kasi po, hindi natin kasama, kaya kasama po nila. Sagot naman ni Damian. Panghe, tumahimik ka muna. Hindi mo ba naalala yung lalaki na yan? Tanong pa ni Mang Tonyo. Hindi po sino po ba yan? Muling tanong ni Damian. Ampang! Ikaw, nakikita mo ba ang lalaki na yan? Tanong sa akin ni Mang Tonyo. Kungket napaisip ako ng malalim habang nakatingin sa lalaki. Ngunit kanina pa man ay pamilyar na sa akin ang mukha ng lalaki. Pakiramdam ko ay nakita ko na ang lalaking ito. Hindi ko lang maalala kung saan. Ilang sandali pa, dun ko pa lamang napagtanto ang sinasabi ni Mang Tonyo. Nakita ko na nga ang lalaking ito. Sino po ba yan, Mang Tonyo? Muling tanong ni Damian. Kung hindi mo naalala, kamukhang-kamukha niya. Si Pikoy. Siya ang nakalaban natin nung nakaraan. Yung kamuntikan ng malason si Bulet. Sagot pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag naman ni Mang Eming. At dun napamulagat ang mga mata ni Damian dahil sa labis na pagkabigla. At sa malamang ay ngayon lamang din niya napagtanto ang lalaki. Tama. Siya si Pikoy. Subalit, parang may kakaiba. Ngunit kamukhang-kamukha nga niya. Kamukhang-kamukha niya si Pikoy. Sambit naman ni Mang Leryo. At dun na nagbalik alaala sa akin ang tungkol sa mamang ito. Siya nga si Mang Pikoy, ang nakalaban namin nung nakaraan. Mula sa pamilya ng tanyag na mga mananabong mula pa ng Masbate. Subalit may kakaibang kakayahan itong si Manong Pikoy. Ayon kina Mang Eming, ay bukod sa tanyag na mananabong, ay kilala din si Mang Pikoy sa panglalason. Naku po, Mang Tonyo! Naalala ko na nga! Bakit po siya nandiyan dyan? Muling tanong ni Damian.
Yun nga din ang tanong ko eh. Inulit mo lang. Sagot naman ni Mang Tonyo. Nung napansing nakatingin kami sa kasamang lalaki ng dalawang nakaalitan namin, ay biglang ngumisi ang dalawa. Lalo na si Rigor. Ihanda nyo na yung mga pamusta ninyo. At lilimasin namin ang ari-arian ninyo. Sambit pa ng Rigor. Bakit kami maglilimas? May baha ba dito? Wala namang baha. Bakit maglilimas? Sagot pa ni Damian. Panghe, napakapiloso mo. Wala ka na talagang pinag-aralan. Mamimiloso po ka pa. Mamaya, pagkatapos ng laban, sinisigurado kong tiklop tuhod ka magmamakawa sa akin dahil ubos na ang ari-arian ninyo. Sambit pa ni Abuel. At nang paamba muli si Damian, ay kaagad nang pumagitna si Mang Tonyo. Ay, tama na, tama na. Naririto na nga tayo upang tapusin ang hidwaan nyong ito. Ito na nga ang napag-usapan. Sabong at sabong lamang ang gagawin natin dito. Walang magpapang-abot sa inyo. Pagpapaalala pa ni Mang Tonyo. Panghe, yabang mo kasi. Biglang sigaw naman ng Abuel. Bisugo! Ay, yabang mo rin, bisugo! Kaagad na belta naman ni Damian. Tama na! Awat na! Sambit muli ni Mang Tonyo. At tumalima naman ang magkabilang panig nung mapaalalahanan na ni Mang Tonyo. Ilang sandali pa ay muling nagtanong si Mang Tonyo. Matanong ko nga lang. Yung kasama niyong yan, yung lalaki na yan, sino ba siya? Tanong ni Mang Tonyo. At biglang ngumisi yung lalaking nakasalakot. At bahagyang iniangat ang kanyang ulo, dahilan upang unti-unting mabanaag ang kanyang pagbumuka. Kamukhang kamukha nga ni Mang Pikoy. Ikaw ba yan, Mang Pikoy? Tanong muli ni Mang Tonyo. Hindi ho siya si Mang Pikoy. Siya ho si Mang Gordo. Siya ang kapatid ni Mang Pikoy. Sambit naman ng Rigor. Pagkadinig namin ay nagulat kami. Biglang napatingin si Mang Tonyo kay Mang Eming at maging kay Mang Leryo. Panigurado, may kakayahan din ito. At may nalalaman na kagaya ng sa kanyang kapatid. Sambit naman ni Mang Tonyo. Sa pagkakaalam ko, diyan maaaring natuto si Pikoy sa kanyang abilidad. Sambit naman ni Mang Leryo. Paano na yan, Mang Eming? Sambit naman ni Damian. Huwag kang mag-alala, Damian. Baka nakakalimutan mo. Iyang si Leryo, may nalalaman din yan sa ganyan. Maaari niyang kontrahin yan. Sambit naman ni Mang Tonyo. Siya nga ang tunay. Sambit naman ni Mang Eming. Totoo yan, Damian. Kaya nga lamang, iisa lamang ang aking daladala. Pang-isang laban lamang ito. Sambit naman ni Mang Leryo na may bahid ng pag-aalala ang tinig. Ay, ganun ba, Leryo? Ang ibig sabihin isa lamang ang maaaring makagamit. Sambit pa ni Mang Tonyo. Baka naman maaari nating gamitin muli pagkatapos ng unang laban. Mungkahi pa ni Damian. Yan ang hindi ko alam. Pero ang ginagamit ko pang isang beses lamang gagamitin. Sambit pa ni Mang Leryo. Baka naman pa pwedeng hatiin yan, Mang Leryo? Tanong muli ni Damian. Napailing na lamang si Mang Leryo bilang tugon kay Damian. Ilang sandali pa ay biglang nagsalita yung Abuel. Ano ba, Panghe? Ang tagal mo naman. Laban na. Nasasayang oras namin dito sa bundok
Sa puntong yun ay hawak-hawak na ni Abuel ang talisain. Napakaganda ang balahibo nito. Kitang-kita na alagang-alaga ang manok na yun. Habang naghahanda naman si Mang Gordo na ikabit na ang tari para sa talisain. Bakit ba nagmamadali ka? Natatay ka siguro. Magantay ka, Bisugo! Sagot naman ni Damian. Aamba na naman sana muli si Abuel. Subalit, hindi ito makagalaw dahil kinakabitan na ng tare ang kanyang talisain. At napilitan itong magtimpi. Ngunit kitang-kita sa pagbumuka nito ang pagkadismaya kay Damian. Ampong! Yaman din lamang unang lalaban si Damian. Nais mo ba na kay Bulik gamitin ang daladala ni Lario? Tanong ni Mang Tonyo. Mang Tonyo, sa manok na lamang po ni Damian ilagay. Para po maging magandang swerte natin sa unang saltada pa lamang. Sagot ko naman. Naiintindihan ko. Tugon naman ni Mang Tonyo. Akin na yung manok mo, Damian. At lalagyan na natin ng tare. Sambit naman ni Mang Lirio. Kinuha pansamantala ni Mang Eming ang manok upang hawakan ng maigi habang lalagyan ng tare ni Mang Lirio. Habang si Damian naman ay patuloy pa rin sa pakikipag-asaran kay Abuel at sumisenyas pa ito ng nakakuyom na kamao at sabay ihaharap kay Abuel. Samantalang si Abuel naman ay banas na din. Wala nga lamang itong magawa dahil hawak-hawak pa nito ang manok na tinatarian. Ilang sandali pa ay muling nagsalita si Abuel. Uulitin ko lamang kung sino ang mananalo dito, siya ang magkakaroon ng karapatan makapanligaw kay Aurora. Sambit pa ni Abuel. Oo! Paulit-ulit ka, Bisugo! Para kang sirang plaka! Sagot naman ni Damian. Napakayabang mo talaga, Pangi! At nag-ambahan na naman ang dalawa. Ngunit napigilan din naman kaagad. Kung kaya't nagsalita muli si Abuel. Maliban pa dyan, Pangi, ay magpupusta ako. Halagang 200 piso! Sigaw pa ni Abuel. Pagkadinig ko nun ay napamulagat ang aking mata. At maging sila Mang Tonyo ay biglang natigilan sa narinig. Nung panahon na yun ay napakalaking halaga ng pera. Lalo na ang pisong araw ay napakarami ng mabibili. Sa halagang 10 piso ay pwede ka nang makapaghanda ng pamiesta. Imbitado ang buong baryo. Kung kaya't ubod ng laki ang 200 piso na yun. Biglang natigilan si Damian sa narinig. Nang ilang sandali pa, nagsalita naman si Mang Tonyo. Huwag kang mag-alala, Damian. Pagsasama-samahin namin ang aming mga salapi, nila Eming at Lario. Titingnan namin kung matatapatan natin yan. Bulong pa ni Mang Tonyo. Pangi, kung hindi mo yung matatapatan, magpapaalipin ka sa akin! Sambit pa ni Abuel, sabay halakhak nito. Si Damian naman ay namumula na sa labis na galit. Isa pa pala, ang tatay yung sentensyador sa laban natin ay si Mang Gordo. Sambit pa ni Abuel. Bakit naman si Mang Gordo? Kaagad na sagot ni Damian. Pinagbigyan na namin kayo dito sa lugar na pagdadausan ng sabong. Kung kaya't kami naman ang masusunod kung sino magiging sentensyador. Sagot naman ni Rigor. Dahil doon ay sumang-ayon na lamang sila Mang Tonyo at pinigilan na lamang si Damian na wag nang umangal pa. Dahil doon ay tinawag na ni Mang Gordo ang magkabilang panig at pinagtatapat na. Si Mang Eming naman ay iniabot na ang manok kay Damian. Ngunit si Damian ay ngayon pa lamang magbibitaw ng manok sa sabong
kung kaya't tinuruan pa ito ni Mang Eming ng tamang paghawak. Dahil dun, ay pinagtawanan na naman ni Abuel at ni Rigor si Damian. Nagngingit-ngit na naman sa galit si Damian. Subalit, pinalapit na ito ni Mang Gordo sa pagsisimula na ng laban. Pinagtapat ang dalawa at bukod sa manok na maglalaban, ay makikita mo ang tingin ni Damian at Abuel sa isa't isa na animoy sila ang magsasabong. Kitang-kita mo ang galit nila sa isa't isa. Ilang sandali pa ay umatras na ng bahagya si Abuel upang ibitaw ang talisain. At ganun din ang ginawa ni Damian. Umatras din ito ng bahagya at binitawan ang kanyang manok na alanganin ng kulay. Katulad ng aking inaasahan, ay napakaganda ng tindig ng talisain at ang balahibo nito ay nangingintab sa tuwing masisikatan ng sinag ng araw. Ngunit maliban dun ay napakatapang ng mga tingin nito. Sa kabilang banda naman, dahil hindi pa sanay si Damian na magbitaw, ay inihagis niya ang manok at medyo hindi maganda ang pagkakabitaw nun at pansamantala pa itong nawala sa balanse. Pagkakita ng talisain, ay kagad itong sinugod at kamuntikan pang tumakbo ang binabae. Subalit pagkakita sa talisain, ay agad na nagsalpukan ang dalawang manok. Nagsabay ito sa ere. Ngunit hindi masabi kung sino ang lamang dahil parehas pumalo ang magkabilang panig. Nagpalitan ito ng kikig. Pagkalapag sa lupa, ay parehas pang maayos ang lapag ng bawat manok at wala pang napupuruhan mula sa magkabilang panig. Agresibo ang galaw ng talisain, subalit hindi ito basta-basta nagbibitaw ng palo. May pagkamaingat ito. Ang binabae naman ay nakaabang lamang. Tila inaantay lang ang galaw ng talisain bago umatake. Nang biglang umangat ang talisain, ang taas ng lipad nito, at sinabayan naman ito ng manok ni Damian. Pagkaangat ng binabae, ay saka pa lamang nagpakawala ng palo ang talisain. Abot ng palo ang katawan ng binabae. Ang ganda ng patama ng talisain. Pagkalapag ay tila masama ang bagsak ng manok ni Damian. Kung kaya't napasigaw na si Damian sa tindi ng nerbiyos. "Obong! Mang Tonyo!" Sigaw ito ng sigaw sa pangalan ko at kay Mang Tonyo. Kagad namang bumangon ng manok ni Damian. Ngunit ang talisain naman ay tila nakaantabay lamang at nakaabang sa gagawin ng binabae. Pagkatayo ng manok ni Damian, ay nakatayo lamang ito doon at tila inaabangan lamang ang talisain. Ang talisain naman ay paunti-unting lumalapit. Ang manok naman ni Damian ay alanganing tatakbo at alanganing susugod. Nang bigla na lamang sumugod ang talisain. Ngunit bago pa makalapit, ay bigla na lamang bumagsak ang manok ni Damian. Dahil doon ay napasigaw muli si Damian. "Obong! Obong! Aurora! Paano na?" Sigaw pa ni Damian. "Nako! Bumalagta na!" Sambit pa ni Mang Tonyo. At kagad nilapitan ng sentensyador at tiningnan kung bumulagta na nga ang manok ni Damian. Mukhang dadamputin na ng sentensyador ang mananalong manok. Si Damian naman ay nagsisigaw na nagsisigaw. Nang bigla namang hinimatay din si Damian. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat mo ng sumusuporta sa ating channel.
sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po, napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po kay Boss Raymond Glover. Boss, happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa iyo, Boss Raymond. Happy birthday po ulit. And happy birthday din po kay Boss Angelic M. At kay Amethyst Pearl on October 21. Happy birthday po, boss. Advance happy birthday. More birthdays to come, more blessings and good health. And shoutout din po kay Ma'am Alieta Floresca from Boss Leonard Bainosa. Nais ko lang pong batiin ang happy birthday kay Vix Kahuday at VUC Appliance Center ng Tabang Aldea, Bulacan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Gibron. Happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health po kay Vix Kahuday. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ralph Brillantes. Kailan daw po kayo uuwi? Sabi po ni Ma'am Annalyn, miss na daw po kayo ng inyong anak. Shoutout po sa inyo, Boss Ralph. Kay Ma'am Annalyn, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Arman Escartin, Boss Nestor Aklan, Boss Romel Albano, Boss Joel San Pedro, Boss Mark Pascua, Boss Russell Albano, at kay Boss Mar Bolado Kahida. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Dexter Caranto, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Bars Bernal ng Noveleta, Cavite, shoutout po. Galing po kay Ma'am Ana Mendoza. Shoutout din po kay Boss Edgar Dodoy Tianchon at sa kumare po ni Boss Eugene na si Ma'am Arian De Los Reyes ng Pototan, Iloilo. Shoutout po sa inyo, Boss Edgar at Boss at Ma'am Arian. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Eugene De La Cruz. Shoutout din po kay Ma'am Jocelyn Niegas Pagayunan Artillero from Salvacion Balud, Masbate City. Shoutout din po sa anak po ni Ma'am Jocelyn na si Josel Pagayunan Artillero at pabati rin po sa bunso po nila na magbe-birthday po this October 26. Si Jazz Pagayunan Artillero, shoutout po. Advance happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout din po sa Pardeño family ng Mandaon, Masbate from Boss Armando Pardeño. Shoutout po. Kay Boss Ronaldo Quipit Team Damian from KSA Riyadh. Shoutout po sa inyo dyan sa may Riyadh. Sir Ronaldo, shoutout po. Kay Boss James Dipay dyan po sa Digo City. Shoutout po sa inyo dyan. Kay Ma'am Ann Viloria, shoutout po mula po kay Boss Baby Langka. Shoutout din po kay Boss Joy Chua, shoutout po. Kay Boss Alan Fernandez Mayonte, shoutout po sa boss. Kay Boss Edgar Pasco at sa wife po niya si Ma'am Marisa from Athens, Greece. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Kawayan City, Isabela from Boss Ronaldo Calipio. Shoutout po. Boss Janet Varga from Qatar, shoutout po sa inyo, Ma'am Janet. Yan po sa Qatar, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Juan Dioses Jr., Ma'am Sonia Dioses at Dioses family dyan po sa San Pablo, Laguna. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Purok Gamay, Pototan, Iloilo from Boss Eugene De La Cruz. Shoutout din po sa Estoque family from Boss Liay Estoque. Shoutout po. Shoutout din po sa mga tropang mananabong ng Bilibid Viejo, sila Chairman Danny, Boss Joey, Boss Marcelo, Boss Do, Boss Calbo, Boss Migs, Boss Mark, Boss Denden, and especially kay Boss Edwin Dagafer. Shoutout po sa inyo. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Cesar Bautista. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Topol, West Cabatua, Iloilo na pinangungunahan po ni Joselito Tolitz Tormon, Kagawad Custodio Pesoy Marcon Jr., Pedong Jr.,
Alan Nano Putot, Chetae, Dominga, Rio Eyong Marcon, Rema, Nengneng, Todi Baby Boss Marcon, Juday Joben Jonik, Ma'am Dina Choresca, Carol Guman, Filimon Macondo, Lucy Anteng, John Ray Marcon, Ma'am Jean, Neneng Hambangan, Mawan Jr., Menyang, Mayang, Emmy Ceballos, Ana Besite, at shoutout din po sa mga taga Sitio Ungad, Lagan, Kabatuan, Iloilo, si Balot, Penoy Sara, Maylene, Joel Marcon family, Onyok Rangkal family, Ma'am Lea, Ma'am Tess family, Nicanor Beth, Gayanoche family at sa Barangay Binangkilan, Mambuyo, Santa Barbara, sa Grounder family, Simora family, Suligwin family, Arsenal family, kay Madam Doña Serila Marcon at kay Boss Jomar Miranda. Shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rex Besite. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po ito sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. So may time po kayo, bisita lang po kayo sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Pus Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Pus Liay Estoque, shoutout. Pus Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita lang po siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Uni, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita lang po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Pambless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po.
Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Myrna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.